Good morning everyone! It's me again, your chubby vlogger. Agang-aga nga dyan ay inihabilin ko muna ang aking baget sa Pilaway sa bahay ni na Tita Jen at saka ni Tita Eva. Actually, today is Tuesday. Inihabilin ko si Sharpay kasi wala nga magbabantay sa kanya. For the meantime, ang kanyang lola na nag-aalaga sa kanya ay nasa Mindoro. So, napagdesisyonan ko na habang ako ay nasa work, iwan ko muna si Sharpay kay Tita Eva. Nung Monday naman, naroon siya sa sister ko, sister-in-law na si Abby. At Tuesday naman kay Tita Eva. Super hirap ng ganito guys, yung pupunta ka sa work at ikaw ay maghahabili ng bata. Tapos, aalis ka ng trabaho mo, papunta sa trabaho, tulog pa yung anak mo. Minsan naman dumarating ka galing trabaho, tulog na rin yung anak mo. So, yung quality time and bonding yung mag-ina, hindi na ganun ka kompleto dahil nga nagtatrabaho ka. So, alam naman nating lahat na ito ay ginagawa natin para sa ating mga anak. So, relate siguro dyan yung ibang mga working mom na kagaya ko. In the same time, hindi lang ako basta working mom, yung asawa ko working din. So, pareho kami nagtatrabaho. So, kaya yan, wala nag-aalaga sa anak namin. Kaisa-isa nga pala yung si Sharpay at yun. Nag-iisa na nga, wala pa nag-aalaga. So, yan na, hapon na yan. Pinas-forward ko na. Hapon na. Tuwing hapon, sumisibig ako ng 5 p.m. At umuwi ako ng siguro 5:30 to 6 nakarating ako sa amin kasi malayo yung amin from Infanta to Nakar. At yun, tuwing hapon ko lang nakakajami yung aking anak. Minsan naabutan ko siyang gising pa, minsan naabutan ko tulog na. So, minsan pag dumarating ako sa bahay na tulog na, masakit sa puso. Minsan naman pag dumarating ako ng gising pa siya, sinasalubong niya ako at siya ay napakalambing na bata at sinasalubong niya ako ng, "Hi mommy, how are you mommy? I miss you." Ganun siya magsalita lagi. So, super joy. Masarap sa puso guys yung ganun na napaka-sweet ng anak mo. Pero, yun nga yung kinukulang ka sa pag-aruga sa kanya dahil nga may trabaho ka. So, bilang isang magulang at alam ko marami sa mga kagaya kong working mom na ganito rin yung nararamdaman na laging malayo sa anak every time na magtatrabaho sila. Uy, para namang sobrang layuhan eh. So, from here in Nakar, I'm going to Infanta para lang yun. Mag-work nga ako kasi nandun yung work ko. So, i-cherish pa rin natin yung every time na ganyan pa rin sila kaliliit at ganyan pa rin sila ka-sweet. Kasi yun daw 2 years old to 3 hanggang 4, yan daw yung mga loving babies. Yan daw yung napaka-sweet, yan daw yung kuwela ng mga bagets. Yan daw yung doon mo daw mararamdaman yung nagsasabi na din sila sa'yo ng I love you too, mommy, I miss you, something like that. So, super sarap po sa pakiramdam ng ganun. Wala lang, na-share ko lang sa inyo to dahil alam ko na maraming relate mother sa working mom, kagaya ko na minsan napapaisip, ano kaya ay diretso ko pa yung trabaho ko, lalo na at wala nga magbabantay sa ating mga anak. So, syempre kailangan natin pag-isipan na bawat desisyon dahil kaya nga tayo nag-aral para sabi nga ay magkaroon tayo ng maayos at magandang trabaho. Iyon ay perception ng mga Pilipino dito sa atin. Pero sabi nga, pag pinag-aaralan ko yung mga history ng mga Chinese, sabi daw ng mga magulang ng mga Chinese, mag-aral ka para magkaroon ka sariling negosyo. Pero tayo mga Pilipino, pag tayo ay nag-aral, gusto natin magkaroon tayo ng magandang trabaho. Well, in fact, pwede rin naman tayo na nag-work and the same time, meron din tayong small business or negosyo. So, yun. Praying pa kami ni Mister ng negosyo na will ni Lord para sa amin kasi hindi madaling sumubok sa isang negosyo lalo na't hindi mo siya gamay or hindi mo siya natututukan kasi pareho nga kaming may trabaho. So, yun, diretso pa rin kami sa pagpipray kung ano ba yung will ni Lord sa amin sa pagdating sa gusto namin pasukan na negosyo kasi pwedeng mag-give up yung isa sa amin sa trabaho or pwede namang yung isa nagtatrabaho
o yung isa naman ay focus na lang sa negosyo, yung ganung fact. So, di ba guys, hindi naman natin maiwasan na mag-isip ng mga ganung bagay. Pero, ang mahalaga, huwag natin kalimutan, center pa rin ng ating buhay. Syempre, si Lord, dahil wala namang nagbibigay sa atin ng buhay, kundi si Lord. Wala namang nagbibigay sa atin ng lakas araw-araw para mapaglabanan natin yung mga pagsubok, kundi si Lord din, di ba? So, huwag natin kakalimutan sa bawat hamon ng ating buhay. Laging nandyan si Lord para tayo gabayan na tayo suportahan sa araw-araw nating tinatahak na landas. Dahil alam naman natin na every time na tayo ay nakakaramdam ng matitinding pagsubok, ito ay ginagawa sa atin ni Lord para tayo lalong mas maging matatag at mas mahamon lalo sa buhay. Mas matuto tayo. So, ito lang po, share ko lang sa inyo aking baby Sharpay. Very loving niyang bata ngayon at napaka-sweet sa mami at daddy nila, lalo sa lola niya. So, tuwing gabi nga lang pala kami nakakapagbanding dyan ng as in kulitan, mahala ng aking anak dahil yung bata ngayon ay napaka-sweet po. Tanong nga nung iba, ba't daw hindi kami kumuha ng Yaya Bells ni Sharpay? So, sabi ko naman, si mother naman hindi magtatagal daw sa Mindoro, babalik din daw siya. So, for the meantime, ganyan na lang muna yung setup namin. Pahabi-habilin na lang muna siya. Yun lang po. Thanks for watching. God bless us all.